Okay, mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At kami po ay humihingi ng paumanhin sa mga nag-antay, dahil sa kami po ay napasarap ang tulog. Ganun pa man, tayo po ay magpapatuloy dito sa ating God's Morning. At ngayon pong araw na ito, Saturday, it's, anong oras na? 6:55. 6:55. Yan, nais din nating batiin ng happy birthday si Cyril, Torelle, kahapon, isang happy birthday sa iyo, Cyril Torelle, at patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon Diyos. At ngayon, araw po ng Sabado, March 21, 2026, ngayon po tayo ay tutungo dito sa ating paksa, at hindi na natin pakatagalin dahil late na tayo. At ito po ay muli sa talata mula sa Psalm 56 verse 3. Ay ito yung pamagatan nating turning to you in fear, o turning to God in fear. At sa ating pong pagtalakay nito, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner para sa pagbasa ng talata at tayo pangunahan sa pananalangin. God's morning, everyone. Tayo po ay babasa sa mga awit 56 verse 3. Kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, na muli namin pag-aaralan ng iyong salita, Lord. Sabi nga po, kapag po kami natatakot, Panginoon, kami po ay didepende sa iyo, Panginoon. At Panginoon, kami po ay nananalangin para po sa pamilya ni Nanay Susan, Amen. Panginoon, na nagdadalamhati sa kanyang pagpanaw, Panginoon. Alam po namin na nasa kasama mo na siya, Panginoon. Kaya kami po ay nananalangin sa kanyang mga pamilya, sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Patuloy mo po silang patatagin, Panginoon, bigyan ng comfort sa sitwasyon na kanilang kinakaharap sa ngayon, Panginoon. At sa aming mapag-aaralang salita sa umagang ito, Lord, pangunahan mo po kami, bigyan niyo po kami ng iyong pangunawa, Panginoon, at karunungan dito sa aming mapag-aaralan. At ang lahat po ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So, sabi nga po ay patutungkulan natin ngayon ang usapin patungkol sa takot, At sa ating pagtalakay nito ay siguro simulan natin na basahin ang talata natin sa Amplified Version. Sabi doon, when I am afraid, I will put my trust and faith in you. Kaya nga yung ating topic ngayon is turning to you in fear. Lahat tayo may kinaharap na takot, hindi ba? Tayo ay tila parang merong mga bagay na kinatatakutan, o sabi nga ng iba ay may multo, na para bang tila ay yung takot na yan ay nagiging multo. At ito pong ating binasang talata mula sa Psalm 56 ay bahagi po ng Songs of Ascents, tinatawag na penitential psalms, sa lumang tipan. At sabi nga po, may paunang talata na nagsasabing ito ay isang Michtam of David, when the Philistines seized him doon sa Gat, At nung panahon pong yun, si Haring David, o si David ay isang batang hari na, siya'y bata pa lamang po, na sabi nga ay tinutugis ng kanyang dating amo, si King Saul, na nagsimulang matakot sa kanyang lakas at karangalan. Pagkatapos niyang talunin si Goliath, ang excuse me po, ang mga tao ay nagsimulang ibigay sa kanya ang karangalan, na dapat ay para kay
Saul. Kaya naman, dito po ay sinubukan ni Saul na patayin siya. Ano ho? Dahil dito, napilitan po si Haring David na tumakas at magtago. No? Kaya nga po yun yung at siya po ay napadpad doon sa lugar na Gat. No? Isang lupain ng mga kaaway, no, ng mga Hebreo, no. Doon sa Gat, napakaraming panganib na kinaharap at si Haring David at dito ay natuklasan siya ng mga tao doon at siya po ay sabi nga ay isinumbong kay Haring Saul para po siyang most wanted, no? Yung wala nang matakbuhan, no? Hindi ka pa nagsisettle doon sa isang lugar, takbo na naman siya, parang ganun po ang yugtong ito. At sabi nga ay na nagbabanta rin sa kanyang buhay dahil siya po ay tinutugis ng lahat, no? Sabi nga most wanted, parang ganyan, ano. Kaya nga po dito, makikita po natin na napakaraming dahilan para yung talagang takot niya, no, ay sabi nga siguro wala nang sisigla ng takot. O wala nang para sa kanya, wala nang ligtas na lugar, wala nang sapat na suporta, malapit nang mahanap, no? O parang inaantay na lang niya na siya ay matugis ng kanyang mga kaaway. Pero mga kapatid, sa gitna ng lahat ng ito, hindi niya pinili na sumuko o umasa sa sarili niyang lakas. Ito po yung magandang twist dito eh. Sa halip, isinulat niya ang kanyang damdamin at kanyang pagtitiwala sa Diyos. Nulat po niya. Dito po sa psalm na ito. Kaya nga, sa buhay natin, parang si David, no? Ang buhay natin ito eh. Marami tayong mga gat, no? Yung sa buhay natin, mga sitwasyon, ano po ba itong gat na ito? Ito yung mga sitwasyon na parang walang daan palabas. Ito yung sitwasyon o parang lugar na parang lahat ay laban sa atin. Parang lahat na lang, wala tayong mapuntahan. Maaari po itong maging maaring ito ay isang trabahong hindi na natin makaya, isang relasyon na puno ng hidwaan, isang kalagayan sa buhay na parang hindi na mababago, o kahit na ang kasalukuyang sitwasyon na maaari nating kinaharap ngayon sa ating komunidad, no? 'Di ba? Tulad ng mataas na presyo ng gasolina. O mga presyo, hindi lang gasolina, o lahat ng bilihin, kahirapan sa trabaho, o mga hamon sa ating kalusugan. Katulad po ni Haring David, tayo rin ay maaring nakararamdam na sa gitna ng mga panganib at walang, sabi nga, ay makapitan. Pero tulad po niya, may pagpipilian po tayo maaring natin ituring, no, na mga sitwasyon na o mga pagkakataong maaari nating po ipakita ang ating pagtitiwala sa Panginoon Diyos. At dito po sa ating tinatalakay, ito po ay konteksto. Sa konteksto po nito ng Psalm 56 verse 3, ito po ay si Haring David, no, na siyang sumulat nito ay katulad po din natin. Minsan parang tinutugis, no, ng mga problema, no? At katulad niya na nakakulong sa Gat, no? Dahil sa paghahabol sa kanya ng mga sari-sari, ano? At tandaan po natin, ang Gat ay, sabi nga, ay lungsod ng mga Pilistine, no? At diyan ay mga lugar ng kanyang kaaway. Doon na lang siya nagtago eh. Kung mapapansin natin, doon na lang siya sa lugar ng kanyang kaaway nagtago dahil wala na siyang matakbuhan. No? Kaya nga po, yung
kung ating iisipin lamang yung takot niya dito, sobra-sobra. No? Na kumisan, no? Para bang may mga bagay sa buhay natin na parang sobrang bigat at nakakatakot. No? At pero ang maganda po dito, hindi po niya itinago ang kanyang takot. Ito po yun. Tinanggap niya na totoo ito. Pero hindi niya hinayaan na dominahin siya nito. At ano nga ba itong takot nito? What afraid means here? Sa Biblia, ang takot ay hindi binabatikos. Ito po ay isang natural na damdamin ng tao. Maaring itong mula sa mga panlabas na banta tulad ng problema sa trabaho, kalusugan o relasyon o kahit mula sa takot sa hindi natin alam. Sa Hebrew word na salita para po sa trust, dito ay batak. O, ibig sabihin po niyan ay ito po yung nangangahulugan na tunay na pagtitiwala at pagkakatiwalaan. Kaya nga po yung trust dito is batak. No? Ibig sabihin na yung pagtitiwala natin ay dapat na tunay. No? Parang hawak natin ng mahigpit ang kamay ng isang taong alam nating hindi tayo pababayaan. At ganun din ang Diyos sa buhay natin. At sa atin bilang mga mananampalataya, ang talatang ito po ay nagsasabi na hindi tayo kailangan o sabi nga hindi natin kailangang harapin ang takot mag-isa. Ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos ay isang pagpili. Hindi ito depende sa kung gaano kaganda ang sitwasyon natin, kundi depende ito sa katangian at pangako ng ating Panginoon Diyos. Kapag inalalagay natin ang katangian ng Diyos sa buhay natin, makikita natin ang kanyang pagkilos. Tandaan natin, lahat ng pagsubok ay pwede nating maranasan. Pero hindi lahat ng pagsubok ay kaya nating lampasan. At malalampasan lamang natin ito kung tayo ay nakadepende sa ating Panginoon Diyos. Tulad ng sinasabi ni Pastor John Pfeiffer, no? Sabi niya doon, fear can paralyze us. Okay, ulitin ko po. Fear can paralyze us. But when we turn our worries into faith, we find the path forward. Ulitin ko po yun, ha? Faith can paralyze us. Pwede tayong iparalisa nito. But when we turn our worries into faith, we find the path forward. Nakahanap po tayo ng landas. Nakahanap po tayo ng paraan dahil sa kanyang biyaya. Sabi rin po sa atin ni Joyce Meyer, no? Sabi niya po, trust is our anchor in uncertainty. Yan po ang ating, sabi nga pag angkorahe, di ba? Yan siya yung pumipigil, no? Gaano makalaki ang barko, no? Ay kayang pigilin ng anchor. Dito po sa ating pag-aaral ngayon, the scripture teaches us, no, na sabi nga, una, pwede po tayong maging tapat sa Diyos tungkol sa ating takot. Minsan, isip natin, huwag lang tayong matakot na, no? Pero hindi. Ang takot po ay dapat harapin natin. Hindi natin gawin siyang, hayaan tayong dominahin ito. Hindi kailangan ipagkunwari na okay lang tayo. Ano ba yung pelikula niyan? It's okay not to be okay. Tama. Yun. Tulad ni Haring David, pwede nating ibigay sa Diyos ang lahat ng ating pag-aalala dahil alam niyang lahat ng nararamdaman natin. Minsan sa sobrang dami ng gawain o problema sa bahay, sa trabaho o paaralan, iniisip natin, kailangan nating magmukhang matatag palagi, di ba? Kailangan maging matatag ako kahit hindi. Okay. Pero katulad ni Haring David, pwede nating sabihin kay Lord kung ano talaga ang nararamdaman natin. Kahit nasabihin natin, Lord, natatakot ako sa utang. O, Lord, natatakot akong hindi makapagtapos ng pag-aaral. O, natatakot akong mawalan ng trabaho. Tandaan po natin, hindi tayo iiwan ng ating Panginoon Diyos kapag tayo po ay tapat sa Kanya.
Sabi nga sa atin ng ating Panginoon, di ba, we need honesty. We need to cry for help to Him. Di ba sabi sa atin ng Psalm chapter 13, verse 1 and 2. Hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong lilimutin? Gaano katagal ka magtatago sa akin? 2. Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso ko, gabit araw titiisin. Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin. Amen, di ba? Yun. Mayroong honesty at humihingi ng tulong sa ating Panginoon Diyos. Nandun po ang pagiging dependent natin kay Lord. And that is emotional honesty. Sa lahat ng sorrow na ating nararanasan. Even ang ating Lord Jesus Christ, nagsabi dito, di ba? Matthew 26 verse 38, sabi niya po doon. Kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y puno ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Yan yung time na siya ay nagpe-prayer and fasting, no? Emotionally, no? Na talagang sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Pero ang ginawa ng mga apostol do, di ba? Tinulugan pa rin siya, di ba? Mga kapatid, we need to pour our heart, no? Sa mga bagay na ating kinaharap. Sabi nga, di ba, ng 1 Samuel verse 1, chapter 1 verse 10. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nananalangin kay Yahweh. Yun. Yun po yung gusto ng Panginoon. Pouring out our heart. Kung tayo man ay dumaranas ng mga bagay na alam nating kinatatakutan natin. Ang takot ay normal, pero hindi natin dapat hayaan na tayo dominahin ito. Dahil ang pagiging totoo natin sa Panginoon Diyos ay ang kanyang pagkilos sa buhay natin. Proverbs 12 verse 22. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Amen. Namumunghi po siya sa taong sinungaling. Pero naging tapat tayo sa Kanya, bibigyan niya po tayo ng lakas. Ang takot ay pagkakataon para palakasin ang ating pananampalataya. Hindi dapat tayo tumakbo palayo sa ating Panginoon Diyos kapag tayo po ay natatakot. Hindi lalo tayong dapat lumapit sa Kanya. Bawat pagkakataon natatakot tayo ay pwedeng maging pagkakataon para mas mapalapit tayo sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, kapag may mga bagong virus na kumakalat o kapag may mga kaguluhan sa paligid, madaling matakot at mag-alala. Di ba? Ang dami nga nagpapanik eh. Panic buying, hoarding, no? Dahil ang taas na nga ng gasolina, no? Pero sa bawat sitwasyon ito, pwede natin gamitin ito bilang pagkakataon na manalangin. Kung ang pananalangin natin ay paminsan-minsan, ang alaala mo'y bumabalik, no? Pwede natin gawing madalas. Basahin po natin ang Biblia ng mas regular. O sumali po tayo sa mga prayer meeting ng ating church o Bible study. Katulad po ng pagpapalakas ng kalamnan, kapag tayo po'y nag-eehersisyo, napakalakas din ng ating pananampalataya kapag hinaharap natin ang takot kasama ng ating Panginoon Diyos. Kung tayo po ay, di ba, gusto nating pumayat, gumanda yung katawan natin, pero hindi tayo nag-eehersisyo, walang mangyayari. Diba, sa isip lang natin, nagbabarbell ako. Sa isip lang natin na tumatakbo ako, nagja-jogging ako. No? Pero humihilig ka pala. No? Parang ganun din sa ating pananampalataya. Kung gusto nating lumakas yung pananampalataya natin, kung gusto nating maging matatag ang ating pananampalataya, maging matatag tayo na harapin ang panganib ng mundong ito,
Kailangan natin siya. At ang kanyang salita ang makapagbibigay sa atin ng lahat ng ito. Walang iba. Dahil ang trials, perseverance, faith, ang siyang magpapalago sa atin. Yang lahat ng yan. Diba? Sabi nga dito sa James 1, verse 2 hanggang 4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat tayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Yun. Sabi nga, pagka pala tayo nagiging matatag, nagiging ganap tayo eh. Mapala daw yung mga, di ba, dumaranas ng mga pagsubok. Siyang nagkakaroon ng perseverance, nagiging matatag, hanggang sa nagiging lumalago ang pananampalataya. Sabi nga, yung trials pala, yung fear natin minsan yan yung process ng Lord. Process ng Lord, o ginagamit niya yung, sabi nga ay, maaring negatibong paraan na ito para lalo tayong lumakas. Hindi para matakot tayo, malugmok tayo, kundi para harapin natin ang takot na ito. Hindi para dominahin tayo ng takot na ito. Dahil paalala rin po sa atin ng Romans chapter 5, Romans chapter 5, verse 3 hanggang 5, Ano nga ba itong mga suffering na ito, At ang character na ito na nagbibigay sa atin ng hope, Ano po ba ito? Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y magbubunga ng pagtitiyaga. Hanggang 5. At ang pagtitiyaga ay magbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay magbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Yes, amen. Nandiyan na po sa atin, nananahan na sa atin ang banal na Espiritu. At dyan ibinubuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig. At ang pagiging matatag na ito ay proseso ng Diyos upang hubugin tayo na makita ang lahat ng tagumpay ng Diyos na darating sa ating buhay. Kaya nga, kung tayo dumaranas ng mga pagsubok, sabi nga, lagi nating naniya, it's a test of faith, That you need to rejoice. Diba sabi sa atin ng 1 Peter chapter 4, verse 12 to 13? Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok ng inyong dinadanas, na para bang ito'y di pangkaraniwan. Yan. Hanggang 13. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Amen. Lahat tayo ay nag-iintay sa kagalakan ng Diyos na yan. At sa ating pananampalataya, hindi po yan masasayang. Sinabi rin po sa atin ng Acts chapter 14 verse 22. Pinalalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna kayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi nila sa mga alagad. Yan. Amen. So, isang affliction, pero may encouragement to strengthen faith. Na maaring danasin natin ng mga bagay na yan, upang makita natin kung anong provision ng Diyos. Dahil ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan. Hindi ibig sabihin na mawawala agad ang problema, pero bibigyan tayo ng ating Panginoon Diyos ng lakas at kapayapaan na naiintindihan ng ating isip. Halimbawa, kahit na may sakit tayo o may mahal sa buhay na may karamdaman, hindi mawawala agad ang sakit.
Pero, mabibigyan tayo ni Lord ng kapayapaan na hindi may paliwanag sa ating isip. Pari tayong makatulong na, o sabi nga ay sa mga tao sa paligid natin, at dito sa buhay natin ito ay sabi nga tayo ay nakatutulog ng mahimbing, di ba? Kahit na may problema. Yung iba, hirap na hirap pakatulog, no? At katulad niya kanina, napasarap ang tulog namin kaya ako kami na late, no? At tumingi po kami ng paumanhin, no? Dahil alauna na ho kami nakauwi. Kaya past 1 na, no? Mga magtuto na, no? O sabi nga ay yan, no? At napasobra naman. At nagising kami ito nga, magse 7 o'clock na. Kaya po, kumanin po. At ngayon lang kami tayo, alam ko po nag-intay ang ilan sa atin, no? Na dito po sa ating God's Morning. At, yan nga po. At sa ating pagpapatuloy, dito po sa atin, na sa buhay natin ngayon, at sa lahat ng ating lugar ngayon na makikita natin na kung saan minsan may bagyo, baha, no? Pero ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos ay nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na makayanan natin ang anumang hamon. Mga problema, mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin maiwasan. Pero tandaan po natin, lahat ng yan, no, sabi nga ay mapagtatagumpayan natin. Lalo na, no, kung yan ay alam natin na kasama natin ang Diyos. Diba sabi sa atin sa Psalm 46 verse 1, no? Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Amen. So yan po. Siya ang ating kanlungan. At sa kanyang presensya, tayo po ay makakahanap ng tunay na lakas at kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Yes, sabi niya ng ating Panginoon sa Kristo doon sa John 14 verse 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi itulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Yun. Yan po isinabi ng ating Panginoon. No? Kaya nga po, sa bawat panalangin, sa bawat mga petition natin, no? Hanapin po natin yung kapayapaan ng ating Panginoon Diyos. Iba sabi po sa atin doon sa Philippians chapter 4 verse 6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Ay napakahalaga po nun na tayo ay nananatili sa presensya ng Diyos. Dahil sa lahat ng ito, sa lahat ng hamon ng ating buhay, siya lang ang ating matatakbuhan. Siya lang ang kanlungan na ating masisilungan. Dahil siya ang perfect peace na kailangan natin pagkatiwalaan. Isaiah 26 verse 3. 26 verse 3. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga matatatag na paninindigan at sa iyo ay nagtitiwala. Yan. Kung tayo po ay magtitiwala sa Kanya, ang katatagan na yan ay magmumula rin sa Kanya. Dapat po natin ipagpatuloy ang pagtitiwala kahit walang problema. Sa inisip natin, di ba? Saka lang tayo lumalapit sa Panginoon Diyos pagka namang problema na tayo. Huwag po natin hintayin mangyari muna ang mga problema bago po tayo magtiwala. Dapat po nating palakasin ang ating relasyon sa Diyos araw-araw para handa po tayo kapag dumating ang takot sa buhay natin. Sabi nga, prevention is better than cure. Kaya sa buhay natin ito, parang pag-iipake lang po yan ng emergency kit. Hindi natin hinihintay na mangyari ang sunog, baha, bagyo, o anumang sakuna. Pero tayo ay dapat maghanda.
Ganon din sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos. Kapag maaga pa o maayos pa ang lahat, dapat tayong regular na nananalangin, nagbabasa ng Biblia at nakipag-uusap sa ating Panginoon Diyos. At kapag dumating na ang takot o problema, handa na tayo dahil alam na natin na mapagkakatiwalaan ang ating Panginoon Diyos. Pwede natin gawing ugali na bago po tayo magsimula sa araw, sabihin po natin sa ating Panginoon Diyos, Lord, kahit na hindi ko alam ang mangyayari ngayon, nagtitiwala ako sa inyo. Diba sabi nga po sa atin ng Psalm 62 verse 8, Mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilagak ang iyong pasaning ngayon dinaranas. Siya ang siya ang kublihang may dulot ng lunas sila. yun, no? Yan po ang ating Panginoon Diyos. Siya ang pwede nating mapagkanlungan. Kaya nga, lagi nating isipin na hindi tayo dapat magtiwala sa sarili natin. Di ba? Proverbs 3:5-6, malimit na natin sinasabi, trust in the Lord, not on our own understanding. Sabi rin sa atin ng Psalm 37 verse 3 up to 5, trust in the Lord. At we need to delight in Him. Dahil ang mga taong nagtitiwala sa Panginoon, no, ay ang mga taong, sabi nga, nananatili. Sabi nga, namumunga. Sila yung mga tao na talagang hindi nagpapatinag. Sabi nga sa atin, di ba, ng Jeremiah, no? Jeremiah 17, verse 7 to 8. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. 8. Katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang maunga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito nanganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat nananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umuulan, ay wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Amen. Ito yung ugat o nakaugat sa ilog. No? Yung ugat niya ay malapit sa ilog. Lagi siyang may nasisip-sip na pagpapala. Ganon din sa atin. Kapag hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi tayo maatin ng Bible study, nananahan lang tayo doon sa matutuyo po tayo niya. Manghihina po talaga tayo. Kaya nga mga kaibigan, no, sa aking pagtatapos, no, ngayong umaga ito, maaaring may ilan sa atin ang nag-iisip na hindi natin kaya ang takot na nararamdaman natin, masyadong mabigat ang problema natin, at maaaring nagiging katanungan natin na paano tayo makapagtitiwala kung hindi natin alam ang mangyayari. Kasi yun ang buhay. Yun ang pagtitiwala sa Panginoon. Alalahanin natin si Haring David. Nasa gitna siya ng kaaway, walang ligtas na lugar, at lahat ay tila laban sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, mayroong isang, sabi nga, meron siyang isang pangako na hindi niya nakalilimutan. Ano po yun? Hindi siya nag-iisa. No? Ang lagi niya iniisip yan. Kasama ko ang Diyos. Tulad niya, baka marami tayong God sa buhay natin. Hindi gout, no? Gat. Huwag yung gout, no? Masakit yun. Okay. Bahagi pa rin ang problema, no? Marami po tayong gat, no? Ito yung panganib sa buhay natin. Mga pangamba na umaabot hanggang sa ating mga puto. Mga problema na parang bumabara sa ating mga daraanan. Mga katanungan na walang sagot. Yan po yung God sa buhay natin. Pero narito po ang katotohanan na dapat nating itanim sa ating mga puso. Ang takot ay hindi kasalanan. Pero ang manatili sa takot ay isang pagkakamali. Ulitin ko po. Ang takot ay hindi kasalanan. Pero ang manatili sa takot ay isang pagkakamali. Dahil ang Diyos ay hindi naman niya hinihingi sa atin na tanggalin muna natin ang ating takot bago siya lapitan. Tama? Yun po yung ibig sabihin nun. Kasi nga, kapag natatakot tayo na huwag ka munang lumapit sa akin, hindi mo sinasabi ng Lord. Huwag ka munang lumapit sa akin kasi takot ka pa eh. Alisin mo muna yung takot. Ano po ang
sinasabi sa atin dito. Hinihingi ng ating Panginoon Diyos na ibigay natin sa Kanya ang ating takot. Mga takot tungkol sa hanap buhay, sa pamilya, sa kalusugan, sa kinabukasan, kahit na mga takot na hindi natin maipaliwanag. Lord, natatakot ako, hindi ko alam bakit. Bigay natin kay Lord. Sabihin natin sa Kanya, Lord, natatakot ako. Pero, nagtitiwala ako sa inyo. Dito, saan mang lugar na tayo naroon ngayon, sa bawat kanto ng ating bayan, sa bawat tahanan, sa bawat isa sa atin, meron tayong isang Diyos na handang hawakan tayo, yakapin tayo, at dalhin tayo sa kabila ng lahat ng hamon. Hindi niya ipagpapalit ang ating mga problema ng kagalakan ng walang saysay. Kundi ibibigay niya sa atin ang kanyang kapayapaan na mas malakas pa kaysa sa anumang takot sa ating buhay. Kaya ngayon, habang narito po tayo, maaaring nandiyan ka sa screen na ito, isipin natin ang isang bagay na kinakatakot natin. Isipin natin, ano nga ba yung mga kinakatakot natin? At kung naisip mo na, sabihin po natin ito. Lord, ngayon pa lang, ibibigay ko na sa iyo ang takot na ito. Tiwala ako na hindi ninyo ako pababayaan. Salamat po. Dahil kahit sa pinakamadilim na sandali, ikaw pa rin ang aking liwanag. Mga kaibigan, tandaan po natin ito. Hindi tayo nilikha para mabuhay sa takot. Tayo ay tinawag para mabuhay sa pagtitiwala. May the peace of the Lord that surpasses all understanding guard our hearts and minds in our Lord Jesus Christ, now and forever. Amen. Kapatid, tayo naman po ay dadako sa Wednesday's Reflection. God's morning, mga kapatid. Dito po sa ating pag-aralan ngayong umaga, ito po ay nagsasabi na tayo ay magtiwala sa Diyos, lalo na kapag tayo ay natatakot o nababagabag. Hindi natin kailangang harapin mag-isa ang mga problema dahil naandyan ang Diyos para tulungan tayo. Kapag parang hindi na natin alam ang gagawin o marami tayong mga iniisip, tandaan natin na maaari tayong umasa sa ating Panginoon. Ang pag-ibig niya ay nagbibigay sa atin ng lakas para makayanan ang mga kahirapan, ang mga sakit, ang mga pagdurusan na ating kinakaharap. Ito ay nagbibigay ng liwanag para malaman natin ang tamang daan. Natural lang po sa atin na matakot sapagkat tayo po ay nasa flesh pa, tayo ay tao lamang. Pero hindi po tayo dapat papayag na dominahin tayo nito dahil tayo ay hawak ng ating Panginoon. Tayo po ay palaging lumapit sa ating Panginoon kung tayo ay nakakaramdam ng mga takot sapagkat ang Panginoon po ang magko-comfort sa atin. Siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan at siya rin ang magbibigay sa atin ng karunungan upang ang mga takot na ito ay maging kapayapaan. Sapagkat kung tayo ay payapa, tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon. Sa lahat po ng ating mga desisyon, sa lahat ng ating mga gagawin, isangguni po natin ito sa Panginoon sapagkat ang Panginoon po ang magbibigay sa atin ng tamang kaliwanagan sa ating mga pinagdadaanan at sa ating mga sitwasyon. So, yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Okay. So, tungo naman po tayo sa ating pagbati, no? Yan. Iba nating kasama ay siguro ay akala ay wala po tayong God's morning ngayon, no? Ay, pero ganun pa man, no? Sa atin pong araw na ito, tayo po ay napagpala at kasama po natin ang Castillo family, yan, kay Sister Buena from Kalihan, no? Dito sa San Pablo City. Mapagpalang umaga sa inyo.
Sister Buena, at pagbati na rin natin dyan sa ating sa iyong hubby, kay Brother Alvin, at sa iyong mga anak at mga apo. Isang mapagpalang umaga sa mga ngayong araw na ito. At yan, kasama rin natin from United States, no, ating kapatid si Nars Abby. Yan, at kasama po natin ngayon ating kapatid na ito. Yan, si Nars Abigail Daw. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, ayaw umakyat ng aking comment section. Yan, at yan, kasama pa rin po natin from Makati City, ang Rianzares family. Yan, sa pamumunan ni Sister Babes. At pagbati rin natin kay Kuya Ramil at sa inyong mga anak kay Kate, no, kay Ezekiel. Ayan. At sa inyong buong pamilya. Yan, no. At kasama rin natin, syempre, ang kanina nakita ko rin dito si Janessa, no. At yan, si Brother Arthur. Pagbati natin sa Azucena, Tanyo family. Diyan kay paring Arthur, Brother Arthur. Yan kay kumaring Carmeline. Siyempre sa inyong mga anak kay Pau and Julene, no? At ganun din kay Tyrone at kay Janessa niya sa aming inaanak yan. At pagbati rin natin sa ating kapatid dyan sa Bulacan, no, kay Sister Ape Vasquez, no, isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid, no. At kumusta, no? At pagbati natin sa iyong buong pamilya dyan, kila Kuya Jay, no, kay Kuya Richard, no, at kay nalimutan ko yung pangalan ni ate, no? Pero ganun pa man, no? Hopefully ay matandaan ko. No? Basta yon yung nakasama natin dyan, no? Nung kami ay nandyan po sa Bulacan, no? Isang mapagpalang umaga po, yan, sa inyo dyan sa Bulacan, Santa Maria. Yan, at isang kagalakan. At kasama rin po natin, syempre, ang Biray family. At pagbati natin kay Brother Matt. Yan. Kasama po natin Sister Grace. No? At pagbati natin dyan kay Miko, kay Carl, at kay Ellie. At syempre, pagbati na rin natin kay Dion at sa aming inaanak na si Butchay. No? Yan. At syempre kay Dayan. Yan. At kasama rin natin, nakakatuwa ito. Nakita ko dito si Jarens. No? Ito, yan. Isang nakikita ko rin ito na naglilingkod sa ating Panginoon Diyos, no? Isang kagalakan, kapatid. At kasama ka rito at sa inyong ministeryo, sa inyong church, pagpalain ang inyong ministeryo at ganun din ikaw bilang lingkod na ating Panginoon Diyos. Yan, kasama po natin si Jarens Anlilio Tenorio, no? Yan. At saan ba? Sa Batangas. Sa Batangas ito sila, no? Sila Jarens. Naku, Batangas to. Pero, hindi lang po ako sigurado. Diba? So, anyway, isang mapagpalang umaga sa inyo. Yan. At kasama rin po natin si Pungtina. Yan. From Kapas, Tarlac. No? At yan, isang pagbati rin natin kay Arky Arnel, sa aking partner. Yan, kay Arky Arnel Capadosa. Yan. At sa buong Capadosa family dyan sa Kapas, Tarlac. Yun. At kasama rin po natin ngayong umagang ito si Brother Ian. Siyempre, pagbati na rin natin sa iyong buong pamilya. No? Sa iyong asawa, kay Sister Maria Pe, no, na nasa Israel, at sa inyong mga anak dyan sa Bulacan, Chao. Again, mga kapatid, mukhang hanggang dito na lang tayo. At tingin ko po ay lahat ay narito na, no? At wala na siguro ako na-miss dahil double check ko na lang. Mukhang wala na po. Okay, so again, I apologize. We apologize, no? Sa mga nag-antay kaninang 6 a.m. At kami po ay medyo napasarap ng tulog dahil alas 2 na ho kami nakauwi, no? Pero again, it's not an excuse. And I apologize, Lord, sa inyong mga kapatid na nag-entay, at kami ay nagising po ay mag-7 na. At kaya ngayon po ay tayo po ay magtatapos at nawa ako po ay inyong mapatawad. No? At ganun pa man, ay tayo po ay magtatapos at tapusin po natin ito sa ating pananalangin. Let's all pray. O manaming banal na makapangyarihan, aming banal na Espiritu,
at aming Diyos at ang aming tagapagligtas sa Yesu Kristo. Salamat po, Panginoon, sa muling pagbubukas mo, Panginoon, ng paksang ito na harapin ang aming takot, na ikaw ang siyang maging kanlungan namin, sandigan, at ibigay namin sa iyo ang lahat ng takot na ito, alalahanin, at mga bagay sa buhay namin na nagbibigay sa amin papalayo sa iyo. Lord, hayaan mo, Panginoon, na ang buhay namin ito ay magsilbi ang aral na ito, na ilapit namin ang aming sarili at patuloy kami na magtiwala sa bawat salita, bawat pagkilos mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil sa aral na ito ay natutunan po namin na anuman ang takot, anuman ang mga pagsubok, anuman ang circumstances, situation na aming mararanasan at aming nakikita sa aming buhay. Ikaw yung Diyos na sinasabi mo, Panginoon, ang mga salitang ito. Ikaw yung Diyos na patuloy na nangungusap upang ibigay namin at patuloy kami magtiwala sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, sa aral na ito at patuloy namin idinadalangin na pagkalooban mo kami ng gift of understanding, O Lord, na hawakan at, Panginoon, lakaran namin ang salitang ito. Kung kami man, Panginoon, ay may mga karamdaman sa mga oras na ito, kung kami man, Panginoon, ay nangihina, kung kami man, Panginoon, ay may mga pangangailangan, Lord, ikaw po ang nagsabi, Panginoon, na ibigay namin ito. Mga takot, pangamba sa aming buhay. At ikaw po maghari sa amin. Kaya, Panginoon, sinusuko po namin ito sa iyo. Pinagkakatiwala po namin ito sa iyo. At pinagkakaloob po namin, Panginoon, ito na may buong pananampalataya na ikaw ay aming kasama sa lahat ng aming takot na kinaharap. At kami ay magtitiwala sa iyo. Kaya, Panginoon, sa lahat ng ito, kami po ay nagpapasalamat at dinadalangin din po namin, Panginoon, ang kalakasan sa pamilya Laksam, Lord, na sa ngayon po ay dumaranas, Lord, sa pagkawala ni Nanay Susan. Kami po ay humihingi ng lakas, katatagan, at patuloy, Panginoon, na pagpuprovide mo sa lahat ng pangangailangan ng pamilyang ito. Lord, salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa na narito ngayon, kasama natin, Lord. Magabat ang bawat isa ay may mga kinaharap, Lord, kami po ay nagtitiwala sa iyong patuloy na patnubay at sa bawat isa na narito ngayon, ang pagpapala ay ikaw. From the moment, Lord, na inilagak namin, Panginoon, ang aming buhay sa iyo, ikaw ay hindi bibitaw. Kaya salamat sa lahat ng ito. At sa lahat ng ito, Panginoon, sa iyo po ang papuri at pagsamba. And this I pray in Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, dahil po tayo magtatapos, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Problema lang yan, kayang lampasan. Mama, si Jesus, di ako bibitaw. Kahit masakyan, ako sa kunyala. Sabihin mo, Panginoon, lahat magkakaya. Di ako patitigil. Di ako patitinag.